yung tikbalang? Ang totoo po, isa sa mga pinakaunang tala tungkol sa tikbalang natin, isa sa earliest dictionaries natin, yung Vocabulario de la Lengua Tagala noong 1700s. May entry na po doon na tigbalang. Okay. Tigbalang po ang... Tig po. With a G. Opo, with a G po. Pero yung sa pagbigkas po kasi sa atin sa wika, yung G at K ay usapin lang ng voiced at unvoiced na sounds ito. So, yung tikbalang po, ang definition lang dito sa diksyonaryo na ito ay kathang nilalang sa kagubatan. Yun po yung earliest Kathang nila lang. sa kagubatan. So kung papansin po natin, medyo maluwag yung definition na ito, ang daming posibilidad. Pero after po nito, ang dami ng mga oral narratives, mga kwentong bayan na nagtutugma yung mga larawan ng tikbalang na ito. Ang pinakakaraniwan po at siguro pinakapopular din sa atin ngayon ay yung tikbalang na may katawan, kadalasan ay muscular ito, katawan ng tao, at ang mga braso ng tao, pero yung bahaging iba pa, paa, binti na mahahaba raw ay para sa kabayo, parang sa kabayo, pati yung ulo po at malago nga yung buhok. Yung isa sa mga karaniwan pong description sa mga ito, kapag umupo daw po yung tikbalang, mas mataas pa yung tuhod kaysa sa balikat niya. Ito po yung isa sa mga karaniwang physical descriptions. Ano ba mga nakasanayan ng paniniwala tungkol sa tikbalang? Marami po tayong paniniwala. Isa nga po sa mga nakakatakot talaga sa tikbalang, hindi lang yung hitsura nito bilang kalahating tao. Para pong bugtong, hindi po ba? Hindi tao, hindi hayop. Kaya pala isipan talaga sa mga tao. Pero maliban po sa ganito, may mga kwento po tayo actually na yung tikbalang ay may kakayahang maging invisible. Kaya siguro po may mga kwento talaga na may mga tao na nakakakita at hindi nakakakita ng tikbalang. Dahil sa maraming pagkakataon ay choice ng tikbalang. Tikbalang ang pumipili kung sino yung gusto niyang pagpakitaan. At yung ilan naman pong mga kwento natin, may capability rin daw po ang mga tikbalang na magbago ng anyo. Kadalasan kinokopya pa yung mga kamag-anak ng isang tao. At maraming kwento po kapag tiningnan po natin yung collection ng mga oral narratives tungkol sa mga fantastic creatures na ito sa Pilipinas na tinipon ng isang UP scholar, si Dr. Damiana Eugenio. May mga kwento po rito na karamitan ay nag-aanyong matanda. Tapos kunwari tutulungan kang hanapin yung daan kapag naliligaw ka sa gubat. Pero isa sa mga pinakapopular na kwento ng tikbalang ay mahilig silang manligaw. Manligaw? Opo, hindi po manligaw. May mga kwento rin po na nanliligaw yung tikbalang. Talaga ba? Meron po mga ganun. Nag-rape pa daw eh. Totoo ba yun? Hindi na po natin alam yung mga detalye na ito. Pero usually po, merong mga ganitong forms ng violence talaga. May pagpaslang at hindi na po natin alam yung extent pa ng ibang physical violences na kayang gawin ng tikbalang. Pero nanliligaw po itong mga ito at kinukulong pa nila kadalasan sa kawayanan yung isang tao. Sa mga kwento po, madalas may mga kubo pa raw po talagang pinagdadalhan itong mga tikbalang na ito at inililigaw doon. So ano sila? They're not gentle creatures therefore. Hindi. Kung ang ibig po nating sabihin ng masama ay may layuning manlinlang at mamnakit, pwede po nating sabihin masama. Tay! Eh, saan po kayo pupunta? Meng! Tay! Meng! Meng! Saan ka pupunta? Ay, sandali lang po. Tay! Wala kang karapatang angkin ng anak ko! Hindi mo siya pagmamay-ari! Ibalik mo sa amin si Angie! Hinahamon kita! Nasa ang demonyo, tikbalang ka! Lumabas ka! Magpakita ka! Duwag! 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 Lumabas ka! Magpakita ka! Duwag! Duwag! Ako harapin mo! Lumabas ka! Magtuhos tayo! Lumabas ka! Labas! Tay! Ay, Tay! Tay! Tay, umuwi na po tayo.